Hello mga ka-legit Dover Cats! Another 12-day suspension. Abay, mukhang napipintong ibigay na naman. Di umano dito po sa noontime show na ito na It's Showtime matapos ngang tiryahin ang anak ni Tito Sen na si Chairman Lala Soto. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, of course, sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw nga ito na pag-usapan natin ito dahil meron nga pong ilan sa mga statement nitong si Mr. or si Vice Ganda patungkol po dun sa nangyari po dun sa ginawa po nila Bong. Kasi kahapon po, kung napanood ninyo, nag-trending naman talaga siya kasi gumamit po sila ng artificial intelligence or AI kung saan binuhay nila yung tatlong mga komedyanteng talaga namang masasabi mo na nagmarka sa Philippine showbiz industry. Kung saan nandoon po si Dolphy, ang king of yung komedyante na si Dolphy, si Babalu, at saka si Red for White, na lahat po sila ay nasa kabilang buhay na. So, dahil po dito, nagkaroon ng pagkakataon itong si Vice Ganda na humugot, no? Dito po sa pangyayaring ito kasi nga napag-usapan yung tungkol po sa mga komedyante. Pero ang sabi po ng ilan, imbis daw na mapunta or ma-divert yung attention doon po sa mga kasi po this is the week in which po bawat isang grupo sa kanila ay magpe-present ng kanilang anniversary presentation, kasi ganun po sila every year at ang una po nung Lunes ay si Bong at si Teddy tsaka si Jogi. So tatlo po sila doon na gumanap. At dahil dito, umeksena nga itong si Vice Ganda, no? Sabi niya, mahirap na raw maging comedian ngayon ayon kay Vice Ganda. Sinabi ito ni Vice matapos ang performance nila Bong Navarro, Teddy Corpus at Jugs Jugweta sa It's Showtime, kung saan gumamit ng technology upang bigyan pugay ang magagaling na namayapa ng komedyante sa Pilipinas. Ayon po kay Vice, mahirap nang magpatawa noon, ngunit mas naging mahirap magpatawa sa kasalukuyan. Nung panahon nila, mahirap nang magpatawa noon, pero grabe yung hirap magpatawa ngayon. Minsan, pag napapanood ako ng mga lumang comedy, sasabihin ko, nakakatawa yan, paano pag sinabi ko ngayon yan? Anong mangyayari sa akin? Paano pag ginawa ko ngayon yan? Anong mangyayari sa akin? Anang na unkabogable star. Sa kabila nito'y sana raw mas dumami pa ang comedian ngayon. Sabi niya, ang sarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately ang hirap nyo rin pasayahin. Konting kibot, konting utot, diba? Merong pangit na reaksyon. Ang hirap-hirap magpatawa ngayon. Kaya nakakatuwa na makita yung maraming litrato ng komedyante. Sabi ko, ang sarap po, ang dami ng komedyante, pero ngayon sana dumami pa yung komedyante kahit ang hirap-hirap ng magpatawa. Sabi ni Vice Ganda. Ito po ay ilan sa mga statement po nitong si Vice Ganda patungkol po dito sa issue na to, dahil alam naman natin na nabigyan po sila ng 12-day suspension, at dahil dito humugot siya, gumawa siya ng pagkakataon niya para i-voice out, kasi parang sinasabi niya na sobrang taas na raw ng standard ngayon ng netong MTRCB, kasi nga 'di ba nabigyan sila ng sanction, ng 12-day sanctions, pero hanggang sa ngayon kumbaga bitterness pa rin yung nasa heart nitong si Vice, diba? Kumbaga parang na-sanctionan ka na, nabigyan ka na ng example. Bakit? Sa bagay, kung tutuusin naman talaga, ang pinatutungkulan niya rin dito, pwede rin pinatutungkulan niya yung mga bashers, diba? Maaaring, kasi konting kibot nga naman, parang may nagre-report agad, hindi lang nila magustuhan yung joke, o hindi, kumbaga parang hindi lang ganun ka, kumbaga ang taas ng standard ng mga bashers ngayon kahit po kami mga vlogger, nakaka-experience po ng todo-todong pambabash. At alam po natin na hindi po masarap mabash, no? Lalo-lalo na kapag po nababash po ang isang tao, kapag hindi gusto ng tao na yun, yung mga sinasabi mo, if it is against them, no, hindi siya natutuwa, pero alam mong sa sarili mo na yun ang tama, ba? Diba? So, dahil po dito, nananawagan na naman tuloy ngayon ng ilan sa mga netizen na kailangan daw ay bigyan na naman ng sample itong si Vice Ganda patungkol sa mga hirit niya, banat niya sa MTRCB, no? So,
Ay nako, kayo na po ang humusga. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa inyong mga legit viewers po natin na nag-react po patungkol sa last update natin no kahapon. Sabi dyan, tatak TBJ ginamit na gimmick ng tape, di uubra sa advertiser. May bayaran bang nagaganap? Paolo, gagamitin sa gimmick. Ayun. Kasi kung matatandaan ninyo si Paolo, parang isa siya sa magiging host di umano ng Bawal Judgmental na isa sa mga tatak it bulaga, no? Sabi po ni Tulisan, yung tape bulagta, isa lang yung shameless parody of legit it bulaga. Tama naman. Diba? Sabi naman ni Wilbert Tolentino, number 1 daw ang fake bulaga. Bakit naglalayasan ang mga advertisers? True. Yun po ang nakakapagtaka kasi lagi nilang kiniklaim that they are number 1 pero ang mga advertisers naglalayasan. Ano yun? Ano po? Kumbaga parang contradiction eh. May contradiction po dun sa kanilang statement. And Tolentino said, kaya bang itawid yung Bawal Judgmental? Kasi totoo po yan. Hindi po basta-basta mag-judge ng Bawal Judgmental. Sabi nga ni May, no, pag ikaw ay magiging isa sa mga host ng Bawal Judgmental, bawal ka maging tanga, bawal ka maging lutang, ganon. Sabi ni Noli Del Rosario, sa Bawal Judgmental noon ng TBJ, sinabi ni Joey De Leon na believe sila sa mga legit Davercuts dahil walang script na binabasa at magagaling kung paano ingatan ang mga tamang tanong na hindi nakakasagasa ng damdamin ng lahat na nakikinig. Coming from Master Henyo. Yes naman po, no? Kailangan kasi maging sensitive ka sa mga katanungan na hindi ka makaka-offend, diba? Sabi ni Joel Lau, good evening Idol Darrets, hindi double rating ang tape bulagta. Doble-doble ang pagkalugi nila. Yun. So, kasi ngayon ang claims nila eh. Yun ang lagi nilang pinopost sa kanilang official Facebook account, no, sa mga social media na nagdo-double rating daw di umano sila, no? Sabi naman ni Dang Pangsqua, di ba ayaw ng halos no, sa segment Bawal Judgmental? Gusto nga nila alisin yung segment na yun eh. Yun nga pong pinagtatakan ko kasi dati parang ito yung isa sa mga ikinagalit ni Tito Sen dahil ayaw nga ng tape. Tapos ngayon gagamitin nila, diba? Parang hello, sabi nga kain mo, suka mo, ano yun? Sabi naman po ni Manuel Ponce, hayaan natin sila mga mote at magmukhang ewan sa pag-host sa Bawal Judgmental. Akala kasi nila ganun lang mag-host dito po sa Bawal Judgmental. Ang hindi nila alam, kailangan po ng presence of mind, kailangan ng utak, at higit sa lahat, kailangan po dyan is talagang masasabi mong aral ka dahil hindi pa pwedeng basta ka na lang magtanong sa mga contestant. But anyways, tignan na lang natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.